Maging ang mga gusali at bahay na gawa sa semento o kahoy sa Aklan, Antique at Palawan, hindi rin kinaya ang bagsik ng bagyong Yolanda. Kaya ang mga residente mahihirapan daw bumangon muli dahil halos walang natira sa kanila. Bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa lugar habang ang ilang barangay nananatili pa ring isolated. Live mula sa Aklan, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, talaga namang nakakadurog ng puso yung dinanas ng marami sa ating mga kababayan sa mga probinsya dito naman sa Visayas. Pero sa kabila nung hirap na kanilang pinagdaraanan, nariyan pa rin ang pusong Pinoy kahit na sobrang hirap na, pilit pa rin bumabangon. Habang bumabayo ang bagyong Yolanda, Biyernes ng umaga, rinig na rinig ang ihip ng hangin at malakas na bagsak ng ulan. Maya-maya pa tuloy ng tinangay ng hangin ng bubong. Ito na ang itsura ng simbahan ngayon. Bakas ang pinsala sa altar na natanggalan ng bubong. Ganito rin ang sinapit ng munisipyo sa Daan Bantayan kung saan naglandfall rin ang bagyo. Umubra, baging ang Cultural Center. Ano pa kaya ang mga bahay na gawa lang sa kahoy? Pinaghandaan man nila ang bagyo, siyam na buhay pa rin ang nalagas. Malakas masyado, sir. Parang truck na parang truck ba na tumakbo. Sus, nagsigawan na yung mga bata. Takot na kami, sir. Baka maano nang mangyari. Kahit wala na ang bagyo, hindi pa tapos ang unos. Sa lugar na halos walang makain, masilungan at matatakbuhan, hindi raw nila mawari kung paano muling magsisimula. Panandalian lang yun. Siguro baka isang araw lang yan na nakonsumo nila. So yun nga yung dalawang pinaka-problema namin dito. Paano i-reconstruct yung mga bahay namin at paano yung kabuhayan namin sa susunod na isang taon. Sa paglilibot ng news team sa Libakaw, Aklan, nakilala namin si Dennis. Nasa Tarlac siya nang manalasa ang bagyo. Nang makabalik siya sa kanilang bahay kanina, bangkay niyang nadatna ng biyenan at 2 taong gulang na anak na hanggang ngayon di maiburol dahil sa kakulangan sa formalin. Umiiyak siya. Nag-usap kami kaya alis muna ako. Ano yung utang, biyaran lang. Ang Dubai. Nakaratay pa ang biyenan niyang babae dahil sa mga tinamong sugat. Ang kanya namang misis na 3 buwan palang buntis, nasa ospital. At nang magkita ng dalawa, tanggap na naman namin, siyempre wala naman kami magawa. bakas din ang bigat ng pasang krus na San Jose Antique matapos ang bagyo. Walang makapaniwala sa tindi na nakita nilang pinsala. Anong tapak ng basura ang binalikan ng mga evacuee. Sa isinagawang aerial inspection ng mga otoridad, makikita ang dami ng mga bahay na pinatumba ni Yolanda. Malala rin ang sinapit ng biliran sa Eastern Visayas. Ay kay Governor Gerardo Espina Jr., 5 ang naitalang namatay sa lalawigan. 4 dito ang mula sa bayan ng Naval, habang 1 naman ang galing sa Kapugkayan. Ang 2 bayan daw nito ang pinakanapuruhan ng bagyo. Bagsak din ang linya ng komunikasyon at putol ang supply ng kuryente sa nasabing probinsya. Pati na ang Coron, Palawan, maraming barangay ang isolated pa rin dahil nakahambalang mga natumbang puno at kuryente sa mga kalsada. Sa kabila ng hirap, pilit na nagpapakatatag ang karamihan sa mga biktima, umaasang muling makakabangon at pansamantalang nakakangiti, lalo na tuwing naaambunan sila ng kaunting tulong. Ma'am Jess, bukas na yung Kalibo International Airport, na clear na rin yung marami sa mga kalsada patungo sa mga munisipyo, pero gagamitin ko na po yung pagkakataon na to para umapila rin para sa tulong sa mga kababayan ko dito sa Aklan, pagkain, damit, kumot at yung syempre mga gamot, kasi sa ngayon limitado rin yung supply ng probinsya at wala pang nakakapasok na tulong mula sa labas, kaya sana po doon sa mga kapuso nating may mabubuting loob matulungan din para mabilis yung pagbangon ng mga kababayan natin dito, Jessica. Steve, may cell sites dyan? Nakakatawag ba yung mga kababayan natin dyan sa Aklan sa kanilang mga kamag-anak para ipaalam na okay sila o kung ano mang balitang dapat nilang ipaabot sa kanilang mga kamag-anak?
Dito, Ma'am Jess, sa Kalibo, merong gumagana, isang telco lang. Pero paglabas mo dito, wala na talagang gumagana. Yung pinuntahan nating bayan kanina, yung Banga, yung Libakaw, walang mga cellphone signal doon. Kaya marami sa mga kababayan natin, may mga nagpapaabot sa atin sa Twitter at sinasabi nila sa atin kung kinakamusta nila yung kanilang mga kababayan kasi wala pang signal dun sa marami sa mga bayan dito sa probinsya ng Aklan, Ma'am Okay, Jess. kung may pagkakataon ka, no, kunin mo yung mga pangalan nung mga nagpapaabot ng panawagan o kung pwedeng mapasadahan ng camera ninyo, no? Kasi ito yung best way na makatulong tayo sa mga kababayan nating nasalanta, mga taga-media. Pwede nilang siguro gawin ito. At ang GMA News Online, alam ko meron silang people finder. Pwede nating i-collate lahat itong mga panawagan o mga shout out na okay sila, ligtas sila o anumang balita na gusto nilang iparating para makatulong tayo kahit puto lang linya ng komunikasyon sa maraming lugar ngayon. Maraming Kasi salamat marami sa rin iyo. talaga yung- Yes, Steve. Okay, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.